Alright. Good evening mga kabsat. Kamusta na po? Kiko Barsaga, kay attorney. Dito tayo, pakinggan natin si attorney mga kabsat. Si Bato for disorderly conduct. Ako, mukhang mayroon ka na. Kung si Kiko suspended, itong si Bato, anong mangyayari sa kanya? Attorney, 22 hours ago. Pakinggan natin to. Attorney Reid Hoffman is one of Nene Silicon Bueno. Valley's most respected visionaries. And this is what he posted. If you use products like Whisper or Alright. ChatGPT. Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros, kompanyeras, mga kasamahan sa Usapang Batas, sa DCXL News. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay pag-usapan po natin itong tungkol kay Senator Bato de la Rosa. Marami na pong nakakapansin. Pansin na, attorney. Ito ay more than 2 weeks nang hindi nagpapakita dyan sa session hall ng ating mataas na kapulungan. At dahil dito, pag-usapan natin, ano ba ang mga patakaran ng ating Senado pagdating sa isang miyembro nito na patuloy ang pagliban sa kanyang katungkulan. At ano ang kaparusahan kapag ganitong talagang hindi na nagpaparamdam, hindi na nagpapakita. At pwede ba itong suspendihin katulad kanina ni Kiko Barsaga na suspended for at least 60 days. Walang sweldo, walang mga allowances. At pwede ba itong gayahin ng Senado para mabigyan ng leksyon ang isang mambabatas na hindi pumapasok? O kung magpapatuloy pa at despite the fact na pinaalalahanan na, binigyan na ng warning ay hindi pa din napupunta sa Senado, ito ba ay pwedeng tanggalan ng katungkulan? Pwede bang tanggalin sa pwesto? At ano ang mga grounds na pwedeng gamitin ng ating Senado? Kasi pag ganito, maapektuhan ang integridad ng ating mataas na kapulungan. So, tara't pag-usapan natin kung ano yung mga nagpapahintulot na tanggalin sa pwesto ang isang senador katulad ng sitwasyon ni Senador Bato de la Rosa. Siyempre sa mga ganitong pagkakataon, dahil mambabatas to, tingnan natin yung saligang batas. Yung sa ilalim ng Article 6, Section 16 ng ating 1987 Constitution na ang bawat kapulungan, yung mataas na kongreso at yung mababang kongreso ay may karapatan pong disiplinahin ng kanilang mga miyembro. Ito po na-discuss na natin ng mga nakarang episode. So dito sinabi natin na pwedeng suspendihin o tanggalin sa pwesto ang isang miyembro kung 2/3 ng lahat ng miyembro ay sumasang-ayon. 2/3 votes of all the members of the Senate is enough to expel its own member from the Senate. Ito ginagamit itong power na to para protektahan ang dignidad, yung integridad at paggana ng Senado, lalo na kung isang membro ay gumawa ng maling gawain, lumabag sa ethical standards or nakakasira na siya sa reputasyon ng Senado. Ganito ang naging dahilan ng Kongreso sa kaso ni Barsaga na kung saan suspended ka muna for 60 days sapagkat parang apektado ang integridad, kredibilidad at yung respeto ng institusyon. Yung House of Representatives ay talagang naapekto na dahil sa mga pinakikitang magulong pag-uugali ni Kiko Barsaga. Yan kanina diniscuss ko sa Usapang Batas kaninang alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. At naipaliwanag ko ng bahagya ang mga dahilan. So, ano ba yung mga gawaing nakakasira sa tiwala sa Senado? At upang siya ay tanggalin, dahil maraming dahilan yan yung kanyang maling paggamit ng kapangyarihan, yung kanyang paglabag sa ethical standards o anumang aksyon na nakakasira sa reputasyon ng Senado. Ang problema dito, kung may kinakaharap na kaso, lalo na kung malubha tulad ng crimes against humanity, yung kay Bato,
maaaring maging dahilan ito para tanggalin sa pwesto kung makakasira ito sa integridad, sa kredibilidad, yung respeto do sa institusyon. Abay, biro mo, isa sa inyong miyembro ay involved sa crimes against humanity. So, pwedeng tanggalin yan by a vote of 2/3, no? Diyan sa Senado. Yung madalas na pagliban ng walang sapat na dahilan ay maaari ring maging dahilan kung labag ito sa mga patakaran ng Senado o nakakasagabal sa paggawa ng batas. Kung ikaw may outstanding warrant of arrest, ay dapat harapin mo to. At nung araw ay sinasabi nga ni Bato na hindi siya natatakot kung may warrant of arrest na ilalabas ang ICC. At muli niya nga hinahamon itong si Trillanes na dati ding senador na kung merong warrant of arrest, make my day, ikaw mismo umaresto sa akin at ikaw na magposa sa akin at samahan mo ako doon sa ICC. At ako'y pupunta doon, hindi ako natatakot. So, kaya lamang nitong may lumabas ng chismis na may warrant of arrest na siya, mukhang bumaliktad ang sitwasyon at biglang nawala itong si Bato de la Rosa. Naglaong parang bula. Sa paghahain naman ng complaint dyan sa Ethics Committee, sino man sa mga senador o isang grupo ng mga senador ay pwedeng maghain ng formal na resolution o reklamo na magsasaad ng mga dahilan para tanggalin siya sa pwesto. So, pwedeng si Kiko Pangilinan magsampa ng reklamo para tanggalin siya o suspendihin. At mag-file ng resolution. Yung resolution na yan ay ipapasa sa Senate Committee on Rules o sa isang committee na para sa pagdidisiplina o pagtanggal sa pwesto ng isang senador. Siyempre, may due process, no? Magkakaroon ng investigasyon yan at pagdinig. Kaso hindi nagpapakita. So yung committee ay magsasagawa ng pagdinig na dapat maging patas at malinaw. Ginawa din to kay Barsaga, kaya nga lang late dumating at sabi busy daw siya sa computer games. So yung nakasuhan ay dapat ipaalam tungkol sa yung mga paratang sa kanya, no? Para mabigyan siya ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. Makati ang aking lalamunan. So para hindi siya matanggal, masuspende, dapat magpakita siya ng ebidensya at magtanong, no, sa mga testigo laban sa kanya. So dito, pagkatapos ng investigasyon, ang committee ay magsusumiti ng ulat na may rekomendasyon. So kagaya ng ginawa kay Kiko, no? Tinanong kung dapat bang tanggalin na ito sa pwesto o ibasura ang kaso o suspendehin muna natin para magtanda. Excuse me. So magkakaroon ng debate yan, argumentation and debate dyan sa Senado at magbobotohan yan. So kailangan ng two-third votes, no, ng Senado, ng lahat ng senador para tanggalin sa pwesto ang isang miyembro o para isuspendihan o kaya para i-dismiss ang isang reklamo doon sa Ethics Committee. Pero kung expulsion yan, two-third votes, suspension, two-third votes din. Okay? So, alam niyo po yung pagtanggal sa pwesto ay isang seryosong habang yan na nagtatapos sa karera sa politika ng isang senador. Sa Kongreso, nangyari na din yan yung isang senador na nagpunta doon sa Timor, no? Leste ba yun? At natanggal na siya ng tuluyan dahil sa kanyang kasong kriminal. So pag tinanggal ka, nawawala sa senador ang kanyang pwesto at ang kanyang karapatang lumahok sa mga gawain ng Senado kasi nga wala ka na sa role, hindi ka na senador, hindi ka na pwedeng pumasok. Yan ang gusto mo, huwag pumasok. Tuluyan mo na yung ginagawa mong hindi pumapasok sa Senado. So yung ganitong aksyon ay nagpapakita ng commitment ng Senado sa integridad, no, at pananagutan. So kailangan naman kasing gawin to ng Senado eh. Hindi pa pwede yung binabaliwala yung ganyang sitwasyon na hindi pumapasok tapos pinalalampas nyo lang. Dapat aksyonan nyo agad dyan. No? Mamimihasa yung mga miyembro nyo dyan. Pinasisweldo ng taong bayan yan. Pagkatapos ay ganyan-ganyan na lang ginagawa. May warrant of arrest. Ba't di mo harapin yung warrant of arrest ngayon? Diba? So
dahil sa kanyang pagliban at posibleng warrant of arrest mula sa International Criminal Court, may mga tanong tuloy tungkol sa kanyang katayuan sa Senado. Kung ang mga alegasyon ay seryoso at mapatunayan, at kung nakita ng Senado na nakakasira ang kanyang pag-uugali, parang si Barsaga nga no? Magulo yung pag-uugali. Masama ang takbo ng maaaring ituloy yung pagtanggal sa pwesto. Ganun pa man, mahalaga ang due process of law. Si Bato ay may karapatang magkaroon ng patas na pagdinig at kailangan ng supermajority vote, yung 2/3 votes, para matanggal siya ng tuluyan sa pwesto bilang mambabatas o parehas lang sa kwan. Napatulala ang mga banyaga. Grabe ang pag-unlad. Parehas sa nangyari kay Kiko Barsaga. Kailangan 2/3 votes para matanggal siya. So, ano pa ba? So, kailangan gumawa na ng action talaga ang ating Senado. Padalahan na yan ng notice from the Ethics Committee pagkatapos i-file ang isang reklamo. Dapat may magreklamo na. So, sa madaling salita, ang pagtanggal sa pwesto ng isang senador ay isang proseso na nakabatay sa saligang batas. At mga patakaran ng Senado, may internal rules yan para proteksyonan ang integridad ng Senado. So dito kailangan ng maingat na investigasyon. Kahit binabastos na kayo, maingat ang investigasyon. Pagsunod sa due process, kahit sila nung araw hindi sumusunod sa due process. At kailangan ng mataas na bilang ng boto upang sibakin siya. Bagamat malaki ang kapangyarihang ito, binabase nito ang disiplina. So, kailangan lahat ng kanyang karapatan ay ibigay ng kanyang mga kasamahan dyan sa Senado bago magbigay ng isang mahalagang desisyon. Kung siya ay pahihintulutan pang magpatuloy sa kanyang tungkulin bilang isang mambabatas o tuluyan na siyang tanggalin dyan dahil pinabayaan naman niya, may neglect of duty na at siya pa ay nasasangkot sa isang kasong napakaseryoso, yung tinatawag nating crimes against humanity. Katulad ng kaso ng ating dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. So, may pagkakataon na siya ngayon kung sakasakaling siya ay tatanggalin bilang isang senador na samahan na ang kanyang tatay Digong dun sa The Hague, Netherlands. Oo nga, sinabi niya yun, attorney. Kung magkakasama sila, samahan niya si tatay Diggs. At upang makatikim naman ng masasarap na ulam, itong si tatay Digong. Ayan, may pagkakataon ka na kung sakasakaling mawawalan ka na ng trabaho bilang senador at ikaw ay ma-aresto ng mga Interpol sa bisa ng isang warrant of arrest, ayan, magkakaroon na kayo ng reunion ni Tatay Digong. So hanggang dito na naman po. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Naku, attorney, mabibitin si Aikwan dyan, si Bato de la Rosa, no? Tragis niyan. Disorderly conduct. Agoy, Bato, magparamdam ka na. Total, matapang ka naman, di ba? Ikaw isang PMAer, matapang. Ha? Harapin mo, di ba? Kaya tuloy pinagtatawa. Bato, puro sila forma ng una, no? Tapang nila, sobra. Di ba? Mabil Kinjo, sobrang tapang nila. Tapos ngayon, biglang sobra silang magtago. Pero kasi dapat hindi sinabi ni Kwan yun. Hindi sinabi ni Rimulya, no? Dapat andyan na. Parang yung nangyari kay Digong. Surprise! ICC! Ganun dapat kaagad eh. Di ba? Tingnan mo itong sila kan. Sila Jinggoy, sila Cheese, sila, yung sinabi na naman ni si Rimulya, bago magkwan, December 15, lalabas ang warrant arrest ng mga senador na to. Sinabi niya. Kayo nag-aanda. Napansin nyo? Tahimik si Joel. Di ba, Sir Tony? Napansin mo yon? Tahimik si Joel, tahimik si Cheese. Tahimik silang lahat.
Ayaw nilang gumawa ng ingay para hindi tayo napapansin. Alright. Kompletohin natin. Isa pa. Si Attorney Enzo Recto naman tayo. Tapos tayo Attorney Claire, Attorney Bueno, Attorney Enzo Recto tayo. Para kompleto yung pa natin. Siyempre, na-miss natin itong mga ito. Hindi ko na i-share, no? Alright. Countdown ulit tayo, mga absat. Maraming salamat po sa mga nandyan. At siyempre, sa mga di pa nag-like, like and subscribe, mga kakabsat. Alright. Countdown. Alright, mega love shout out mga kabsat. Nandito tayo kay Attorney Enzo Recto. Ha? Sabi ni Sarah, patuloy tayong lalaban sa kasakiman